Ano nga ba ang mga gusto ko sabihin tungkol sa discontinued na 2022 Ford F-150? Discontinued, ibig sabihin hindi na po siya binibenta dito sa Pilipinas. Akala ko na time na na-release itong sasakyan na ito sa Pilipinas, forever na to. Kaso, mukhang nagiging ang mga bentahan po natin dito o yung target market dito sa Pilipinas, ang Ford Ranger Raptor. Siyempre, nagkaroon pa ng pandagdag na variant ng Ford Ranger Raptor na sinabi nga namin na hindi na nga po limited ang V6 variant. Kaya, ayan, kailangan na natin magpatay ng isang variant o model series dito sa Ford Philippines at patayin na lang natin yung hindi nagiging mabenta. Kaya ngayon, kinagugulat ko, meron ako pinuntahan dito na buy and sell dito sa may Pasig area. Katabi lang to ng estansya na meron pala silang Ford F-150. Ito nga pala yung V6 diesel. Ito nga pala yung power ratings nun. At yung Newton meters of torque ratings na rin. Siyempre, unang-una, pagpasok ko dito sa sasakyan na ito, pansin ko, sobrang lapad talaga ng isang full-size truck. Full-size truck nga eh. Yan, pagka nakikita mo siya sa video ngayon, hindi mabibigyan lagi ng justice kung ano yung sinasabi ko at kung ano naramdaman ko nung dito sa interior na to. Pero sinasabi ko sa iyo, isipin nyo yung isang buong family couch nyo sa sala, ganun po siya kalapad. Kaya kung tutusin nga mga full-size truck dati kasi nagiging bench seating po yan. Tapos 3 sa harap, 4 sa likod. So pwede mag-accommodate ng 6 na tao sa buong full-size crew cab na pickup truck. Ngayon, dito naman kasi syempre sa Ford F-150, ginawa na lang 5 seating capacity ito. For the essence of na lagyan natin ng isang napakalawat na center console dito sa gitna. Tapos, sayang hindi ko na-activate yung foldable na cambio. Yan, pwede siya na-foldable eh. Meron lang kasi akong 6-minute mark para mag-video ng maraming sasakyan dito sa buy and sell dito sa may estansya. Tapos, dito naman, yan, minamasdan ko yung mga screens, yung screens ng tachometer, speedometer, tapos yung napakalawak na screen dito sa gitna. Ayan po yung infotainment system. So, I assume na ito ay Apple CarPlay ready na siya, tapos Android ready na rin po. Di ko lang kung anong sync to eh. So, kung may kabisado sa inyo, ayan, syempre ilalagay ko na lang sa text. Yan po yung sync device po niyan. Kasi may sync 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ewan ko kung bobo lang talaga ako ngayon sa Ford products. Ngayon, isa pa yung ito pala yung transmission po natin. Ayan. May kailangan pa ba akong sabihin dyan? Alam niyo naman na gamit po yan transmission na yan mula sa Ranger, next gen Ranger, tapos 2019 Ranger onwards. Hindi ko lang alam kung paano magiging reliability performance nito kasi una, hindi ako nakapag-own ng 10-speed in my entire life. Tapos, hindi yung mga sasakyan kasi ng Ford, kalimitan lang kasi ito tinetest drive. Kaya, ayun, para mabigyan ko kayo ng notice sa mga nakapag-drive na po itong sasakyan na ito. Ano po ba yung driving experience nito? Other features, ito yung noticeably other features ng sasakyan na ito. Tapos, ayan yung mga kailangan mong alamin. Tapos yung dimensions, yan, yung mga sukat. Feel free to pause this video by the way. Tapos ito pala yung color paint po natin. Yan, color-coded paint dito sa labas. Tapos, being a luxurious approach, ito yung yung color-coded na pinili dito sa unit na ito. Dark chocolate brown. Very eye-catching to a soothing, relaxing feel na masasabi mo sa sarili mo, ang mahal na sasakyan ko, V6 nga lang yung sasakyan ko. Hindi siya D8. Hopefully sana na kinabit talaga ng D8, pero ito yung mga taon na alam ko, alam ko 2017 onwards, doon na nag-release ng mga Ford F-150 na V6 na yung power plant. Tapos, syempre, sa Raptor R, ayun yung
nagkaroon ng makina ng GT500 tapos sinaksak lang doon. Dinitune lang naman. Ano naman, masasabi ko sa exterior? Siyempre, napakalapad, napakaputi. May mga blackout trims ako napapansin dito aside sa mga tint at iba pa. Siyempre, yung mags, kung yun na yun, yun yung nakakabit dyan. Pinaka-aesthetic feature na natutuwa ako ay yung retractable, ano tawag dito? Putang. Yon, retractable footrest. Para lang malaman mo, ang towing capacity ng Ford F-150 ay nasa around 14,000 pounds. Siyempre, standard. Meron na rin po itong bed liner, meron na rin itong hitch bolt. Wait, I'm not so sure pala dun sa hitch bolt. Baka kailangan nyo magpagawa sa labas or magpakabit na lang sa Ford as optional. Okay, ililista ko naman yung mga naging kalaban o rivalries ng Ford F-150. Pero bago magbigay ako ng honest opinion naman dito sa Ford F-150, sa mga owners ng Ford F-150 na ito, ano nga ba ang manghihingi lang ako ng comments and opinions ninyo. Ano nga ba yung experience ninyo dito sa Ford F-150, yung ownership experience, reliable nga ba? Madali ba kumuha ng pyesa? Yun lang naman. Yun lang mga gusto kong tanongin sa inyo. And is it easy to drive? Is it easy to maneuver kapag ka nasa mall? Gusto ko kayo rin magsabi nito eh. Kaya, kasi hindi pa naman ako nakakapag-test drive. Kaya wala akong say dito kung kung makakapagsabi ako na madali ba i-maneuver ito, i-park o parallel parking. Yun. Isa pa yun. Okay. Ang pinaka-honest kung masasabi dito sa Ford F-150. Una-una sa lahat, ang ganda niyang tignan kapag talaga ang isang full-size truck ang dadali mo dito sa Pilipinas. Standout, uniqueness, one of a kind, malapad. Masasabi mo, may pera ako na umuwi ako sa Pampanga tapos doon ako magsistay. Kapag pagiging practical naman, medyo magkakaroon tayo ng konting-konting, o diba, medyo konti. Magkakaroon tayo ng konting adjustment man lang dun sa magiging kalkulasyon natin. Alam ko may mga camera ito, pero salamat nga may camera to kasi baka mamaya pag maatas ka dito, sumabit-sabit ka dito sa lapad at sa haba ng sasakyan na ito. Hindi kasi pangkaraniwan, di tulad ng mid-size pickup, yung alam ko pinakamahaba sa segment ng mid-size pickup is yung Strada eh. Kung medyo nahihirapan ka doon, o kung medyo nahihirapan ka doon, mas challenging to. Yun ang haba nito eh. Tapos, kapag ka na maestro mo naman, somehow, makakaya mo naman i-park ito sa, sa parking spots ng Metro Manila. Pero, kapag ikaw ay magdadrive nito, mag-ingat lang sa sa magiging lapad nito. Ganon. Tapos, mataas. Siyempre, as expected sa isang full-size na pickup truck, mas mataas, mas malapad ang magiging configuration dito sa sasakyan na ito. Yung dashboard kasi nito, kapag sabihin natin maliit ka or sabihin natin 5 foot flat yung magiging driver nito, magiging a bit challenging. Tapos marami yung magiging blind spots nito sa harap. Tapos pero sa side napansin ko dito sa mga pintuan, okay naman na yung visibility nun. Medyo matimis nga yung mga pillars nito eh. Tapos sa aawa ng Diyos, mahaba at malawak yung natin, mga side mirrors natin dito. Very good touch kasi kinakailangan to kasi as expected for F-150. Magiging hauler talaga ito. Then malamang sa malamang speedboat ang hihilayin yan dito, o jet skis or ATVs and so much more. Ngayon, one thing's for sure, nakakatawa itong feature na ito, itong binuksan ko yung nasa sa rear glass. Yan, yun yung parang may partition, tapos para man lang kung mga taong isasakay nyo dyan, pwede mo silang kausapin dyan immediately. Tapos doon naman sa likod, as I said, na napakalawak ng space nito.
Kung ito ay magiging Filipino spec natin na kung magiging pang-upuan, dapat hindi natin ito ginagawa. Pero kasyang-kasyang isa, dalawa, tatlo sa harap, dalawa kayo dun sa sa passenger seat, 4, 5, 6, 7. Ayan. Kung kayo ay compacted size na tao, 7 kasya dyan sa pick-up na yan. Ayan, yun yung pinakamagandang term na gusto kong sabihin. Ayan. Yung presyo nito, tingin-tingin na lang kayo sa marketplace kung magkano na lang ito. Para alam ko, ito yung brand new price noon that time. Okay? Makes sense. But, ayun, needless to say, regardless to say, kung gusto mo na full size, F-150, di yan ang bilhin nyo. Kasi di ko masabi kung paano yung nito owners and reliability experience. Kasi I haven't owned one. Ayan. Kung may bit more budget ka pa sa Ford Raptor Ranger, yan ang piliin mo. Ayun lang naman for this video. Maraming salamat. Like, comment, share, and subscribe, guys. So, yan. This is the video for March 1, hopefully. Then, there are more videos to come. Yeah. And, ayun lang. Thank you very much. Bye-bye. Wow, sobrang luwag. Bro. Ano to? That's weird. Hindi ko nakikita, pero camera?